The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back po mga kabarangay. Kung mapapansin ninyo, tayo lang po mag-isa din sapagkat nag-umpisa na po kahapon si Cap Dondon, mag-isa rin po siya. Si SK May po ay busy sa kanyang mga reports. At si Kagawad Marie po, very busy po dahil nagtatayo sila ng opisina kasi nanalo po ang kanyang sinuportahan as Vice Mayor sa Parañaque, si Vice Mayor Benjo Bernabe. So, nagtatayo po sila, very busy po sila ngayon. So, kami po ni Kapitan Don Francisco na iwan. So, ang inyong abang lingkod po, ang kasama ninyo po ngayong segment dito sa signing or veto power of the President. Kags Butch, tapos na ang BICAM. Okay? Pagtapos ng BICAM, padadala na po sa Malacanang. Napadala na ba sa Malacanang? Hindi pa tayo sure kasi alam ko, considered as enrolled bill na siya padadala. In a few days yata or kung meron mo silang iniintay na a few days. Tapos, pagka umabot po sa Malacanang, upon receipt of Malacanang, the President will be given 30 days para pirmahan. So, ganito po yan, ano? A bill may become a law even without the President's signature. If the President does not sign a bill within 30 days from receipt in his office. So, a bill may become a law even without the President's signature. If the President does not sign a bill within 30 days from receipt of his office, a bill may also become a law without the President's signature if Congress overrides a presidential veto by a 2/3 vote. Under the Constitution, Article 6, Section 27, parenthesis 1, if the President does not act, meaning no signature or veto, within 30 days, the bill automatically becomes a law. Kung vinito isang item, ibang usapan ho yan kasi wala hong line items po sa pag-veto or pag hindi pagpirma sa isang term setting bill. Babalikan ko po ito ha. Una sa lahat, pag-receive po ng Presidente ng bill. Okay? Hindi pa po siya batas. It is still a proposal. Okay? Although it has already passed both houses of Congress, this is merely a proposal pa lamang po. Ito po ay isang bill. Okay? Some call it enrolled bill or bill, pero wala pa siyang Republic Act. Hindi pa siya Republic Act. Hinihintay lamang po. So, magiging Republic Act po siya even without the President's signature. After 30 days, nakuha niya, hindi siya pumirma. Nakaganyan lang siya. Okay? Hayaan mo yung 30 days. Magiging Republic Act siya. Okay? Pero pagka ang Presidente, vinito niya ang hawak niyang panukala o proposed measure, pag binito niya, pwedeng ma-override ng Kongreso ang pag-veto na yon by a 3/4 vote. Ayan po, pwede pong i-override ng Kongreso. So, dalawa lang po yan. It's either pirmahan ng Presidente, agad-agad, maging Republic Act, di ba? Hindi pirmahan ng Presidente, after 30 days, wala siyang ginawa, Republic Act. Or, vinito ng Presidente, pero, ang sinabi ng Kongreso, teka muna, Mr. President, hindi kami papayag. Pagbutuhan kami, 3/4 vote, i-override ka namin, magiging Republic Act po siya. Yun nga lang, merong
limitations o limits on congressional override. Okay? A vetoed bill can only be subject to an override vote if it is reconsidered during the session when it was originally passed. If Congress adjourns before the veto is acted upon, it cannot be reconsidered until the next session. In the case of a line item veto, well, hindi natin babasahin niya, hindi applicable yung line veto din eh. So, ulitin ko po para ma-explain po natin mabuti and hopefully ma-justify ko po yung explanation. Okay? Ang sabi sa batas, merong limitasyon sa congressional override o yung 3/4 vote para i-override mo ang Pangulo. Merong limitasyon. Ang limitasyon niyan is a vetoed bill can only be subject to an override vote if it is reconsidered during the session when it was originally passed. Ibig sabihin, halimbawa, session ngayon, pinasa na yung bill na yan, term setting. So, November 2, 2026 na nga, ang lumabas sa bicameral report. Dumating yun sa Pangulo. So, regular session ngayon. Sabi ng Pangulo, okay, vivito ko yan. Okay, balik nyo sa Kongreso. Baka sakaling baguhin nila or hindi. Eh, well, vinito ko. So, meron pang oras. Kasi wala pang adjournment siniday. Sabihin natin January ngayon. Or December of 2024. Hindi, sige, January na of 2025. Okay, so marami pang time, di ba? Sabihin, Mr. President, i-override ka namin. May time pa naman kami. Di-override niyo ako. 3/4, batas. Okay. Ang nangyari po ngayon, binigay po sa Pangulo ang bicameral conference report, ang proposed measure o proposed law. Tapos na ngayon ang Kongreso. So, ang nakalagay din if Congress adjourns before the veto is acted upon, halimbawa, nag-adjourn na kami, pero wala pang veto, okay? It cannot be reconsidered until the next session. So, ngayon, binito ko na, sarado ang Kongreso. May magagawa ba, magiging batas pa ito? Hindi na, ma'am. Hindi na aabot. Until the next Congress na lang yan, 28. So, again, meron na naman tayong suspense. Ulitin ko muna yun, Ewan ko kung na-explain ko na mabuti. So, binigay po yung panukala. Nagsara na ang Kongreso, which is, iyan po yung nangyari. Siniday, adjournment siniday. Okay. Tsaka binito ng Pangulo. Pag veto na yon, syempre, dapat isole mo, no? Okay, sige, sinole. Kasi walang effect Pwede bang mag-override, magbotohan ng Congress ng 3/4 votes? Hindi, kasi adjournment na Tapos na ang 19th Congress. So kung gusto nyo man yan na may mangyari, ang sabi din it cannot be reconsidered until the next session, pero wala na ngang next session. Hindi naman dito sinabing it cannot be reconsidered until the next Congress, which is the 28th Congress. Ano ay laging kong sinasabing principle of law na kinakailangan pa nagbabasa kayo ng batas. Alam nyo yung expressio unius, exclusio alterius. Ibig sabihin, pag hindi sinabi ng batas, ay di hindi. So, hindi nakasabi dito na ang next session ay ibig sabihin ay next Congress. So, ulitin ko. If Congress adjourns, nag-adjourn na, before the veto is acted upon, wala pang veto, okay, it cannot be reconsidered pag binito until the next session. Next session is wala ng session. So, anong ibig sabihin suma total niya? Ang ibig sabihin suma total, wala ng session, ito ang presidente, sinabi niya veto, ayoko. Pag wala nang ibabalik sa Congress, vetoed na. Hindi mo na mapapag-usapan sa next Congress because next Congress, 28th, sa July 28 yata ba? Well, anyway, sa next Congress. Bago na lahat, back to zero lahat. Back to zero tong term setting kung hindi pumasa ngayon. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng Ang ibig sabihin lamang po niyan, force to good ang Pangulo ng Pilipinas na pirmahan o veto.
Dalawa lang ang kanyang pagpipilian. Kasi wala nang override of 3/4 ang Congress din sapagkat wala na ang Kongreso. So, forced to good, suspense na naman tayo. Hindi natin alam kung magiging batas yan o hindi. Nasa kamay na po ng Presidente. Yan po ang aking pagkakaintindi. Magtanong po kayo sa abogado, pero tayo po ay nagtanong din. Mga judge pa nga ang tinanong natin. Na ayan po yung sinabi ko po sa inyo, I'm sure marami po mag-agree na wala nang override 3/4 ang Congress sapagkat hindi na sila makakapag-session. Tapos na ang session. So kung vinito ito, tapos ang boxing. Pero kung hindi vinito at sinabi ng Presidente, pipirmahan ko na. Approve. So November 2, 2026 ang magiging election. So we will wait po. Hanging in the air na naman, nasa air na naman po tayong lahat. At ngayon, now is the time na manahimik na tayo regarding sa term setting. Tama na yung mga pag-post, including me, sa barangay tayo, and everyone, hahayaan natin ang Presidenteng magdesisyon ayon sa kanyang konsyensya, ayon sa kanyang paniniwala sa batas, ayon sa kanyang pag-iisip na ano ang mas nakakabuti sa bayan. Of course, maraming political consideration. You know, the last election na nagkaroon ng debacle ang admin, malaking ano yun, malaking factor para i-considera. Kasi sabi ko nga lagi, pag politika nag-umpisa, politika magtatapos. Kaya titignan natin kung ito ay papasa o hindi. Hindi na ho ako makakahula dyan sapagkat mahirap manghula or tumansya ng isang Pangulo ng Pilipinas at pangungunahan pa natin. Ang kinakailangan na lamang nating lahat, hayaan na natin ang ating Pangulo, bigyan natin ng respeto at ng oras at ng katahimikan para siya ay makapag-decide para sa bayan. Maraming salamat po at tayo po ay sinamahan niyo po muli. God bless sa inyong lahat. Ako po si former Kagawad Butch Serrano. Kita-kita po tayo muli, Dine, sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa